Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So kahapon po, July 15, ay naipasa na daw po yung nasabing enroll bill doon po sa opisina ng ating Pangulo o sa Malacanang. Ito po, term seating bill for BSK officials was transmitted to Malacanang. So ngayon po ay babasahin ko sa inyo yun pong post ng balita sa katauhan 8 hours ago. At ang katunayan, ilalagay natin sa screen para masundan po ninyo yung akin pong binabasa, mga idol at mga bayan. O ito po, the bill has been sent to Malacanang to postpone the barangay and sangguniang kabataan election on December 1, 2025. It will depend on President Marcos if he signs and to become law and postpone the election, or if he vetoes it to postpone the election. So ang ibig sabihin po, nakadepende daw po doon sa atin pong Pangulo kung kanya hong pipirmahan para maging ganap na batas o kanyang ebebeto para mapuspon yun pong nasabing o naka-schedule po na December 1, 2025 election. So, ang ibig sabihin lamang po ay nasa Pangulo na po yung desisyon kung kanyang i-reject o kanyang pipirmahan para maging ganang pagkabatas, yun po nasabing enrolled bill. Para mas lalo pong maintindihan ng karamihan, ay basahin po natin yung balita. Ito po, Tagalog naman post po ng DZXL News. Ipinadala na sa opisina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kopya ng Bicameral Conference Committee Report kaugnay sa panukalang nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Paglilinaw naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ngayon pa lamang tatakbo ang 30-day period para otomatikong maging batas ang panukala o yung tinatawag na lapse into law kung uupuan lamang ng Pangulo. So, ang ibig sabihin po, kahapon po, July 15, ay doon lamang nagsimula yung counting noong 30-day period. Kasi kapag lumipas po yung 30 araw na hindi po pinipirmahan ng ating Pangulo, yan po ay magiging batas. Automatic po na magiging batas, yun pong nasabing panukala kasi natanggap na ng ating pong Pangulo. So, ngayon po, papaano po kung maging ganap na batas na yun? Halimbawa, pinirmahan ng ating Pangulo, mayroon bagang mga kukontra dito? Kung mayroon bang mga pipigil po dito, mga idol at mga kabayan? Ito po yung NAMPREL. Marahil ay narinig niyo na po yung salitang NAMPREL, mga idol at mga kabayan, sapagkat sila po ay tutol na ipagpaliban po yung nasabing barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Tutol po sila na ipospon po yung eleksyon. Ito po, post ng DWWW 774. Ito po, tutol ang National Citizens Movement for Free Elections or NAMPREL sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdang isagawa sa unang araw ng Disyembre ngayong taon. Naniniwala ang election watchdog na dapat isagawa ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon alinsunod sa itinakda ng batas upang mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na pumili ng kanilang mga leader. Ayon pa sa NAMPREL,
habang binibigyan ng saligang batas ang Kongreso ng awtoridad na tukuyin ang termino ng panunungkulan para sa mga opisyal ng barangay at SK sa pamamagitan ng batas, ang Kongreso ay dapat kumilos sa paraang naaayon sa mga demokratikong prinsipyo at rule of law na tinitiyak ang tunay na periodic election, gayon din na dapat anilang ilapat ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyals ng barangay at SK bilang pagsasaalang-alang sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. Ito pa, matatandaan na bago mag-adjourn ang Kongreso noong nakarang linggo, niratipikahan ng Senado at Kamara ang bicameral conference report ng panukalang batas na layong i-reset ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa susunod na taon, 2026 po. November 2026 po yung yung gusto po ng ating pong mga mambatas na isagawa yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At palawigin ang mga termino ng panunungkulan ng mga lokal na opisyal ng 4 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Ang panukalang batas ay naghihintay na lamang ng perma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas. So, total po yung NAMPREL, isa na. Sino pa yung total, mga idol at mga bayan? Once na maging ganap na batas, yung pong nasabing enroll bill. Ito po. Mas marahil ay kilala nyo din ito. Isang election lawyer, si Attorney Romulo Makalintal. Ito po marami naman magagalit kay Attorney Makalintal nito. Sapagkat talagang itong si Attorney Makalintal, pagka mayroon pong hindi maayos na pagpapatupad doon sa isang eleksyon, ay talagang tinututulan po itong si Attorney Romulo Makalintal. Ito po. Ayon sa Makalintal versus Comelec 2023, the power to postpone election is not equivalent to the power to extend the term of elected officials. Congress cannot substitute the electorate's will with its own judgment as to who should occupy elected positions. GR number 254973. Kaya malinaw ang anumang batas na nagpapalawig ng termino ng mga halal na opisyal ay labag sa konstitusyon. Ano ang maaaring gawin? Kung ito ay maisabatas, halimbawa, napirmahan ng Pangulo yung enrolled bill na talagang ipagpapaliban yung eleksyon ngayong December, ito po, maaaring magsampa ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang constitutionality ng nasabing batas. Kailan dapat na mag-file? Ito, anytime after the law is signed. Ibig sabihin, kahit anong oras po, once na mapirmahan na ng Pangulo, yun pong nasabing panukalang batas. And before its implementation, bago ipatupad, ay kailangan na mag-file na sa Korte Suprema. Before COMELEC amends the calendar of elections. Ano yung mga legal na basehan o legal basis? Ito, violation of Section 8, Article 10 of the Constitution, 3-year term barangay officials based on Lopez versus COMELEC ruling. Pwede ring humiling ng TRO o Temporary Restraining Order upang pansamantalang pigilin ang implementasyon ng batas habang dinidinig ang kaso. Bakit kailangan tutulan? Ninakaw ang pagkakataon ng iba para maglingkod. Youth leaders and aspiring public servants are denied the chance to participate and lead. Pinalalawig ang mga hindi gumaganang konseho, inactive,
non-responsive, absent, or worse is corrupt and abusive barangay and SK councils remain in power without public accountability. Ano pa? Ito pa. Pinipigil ang regular na pananagutan. Elections is an exercise of exacting accountability. Extension without mandate removes this democratic checkpoint. Oh. If you cannot accept that, does that mean that you are again going to question this sa Supreme Court na panibago pong batas na kanilang ipinasa o hihintayin nyo muna na ito'y pirmahan ng Presidente para maging isang Republic Act? Oh yes, kailangan mo lang mapirmahan na paring Ted. Oh yes, kailangan mo lang mapirmahan na paring Ted kasi wala pa tayong cause of action kasi wala pa naman yung batas kaya hindi pa ma-question. Pero inihahanda ko na yung mga petisyon laban diyan Pero inihahanda ko na yung mga petisyon laban diyan So yan po yung mga pwedeng gawin ni Atty. Makalintal. Ang sabi niya po, pagka meron ng batas na napirmahan, ay doon lamang action o pwedeng umaksyon. Kasi hanggat wala pang napipirmahan, ay hindi pa pwedeng umaksyon kasi wala pa siyang maki-question. So once na nilagdaan ng Pangulo, yung nasabing ratified bill, ay doon po action itong si Atty. Makalintal. Question niya sa Korte Suprema yung constitutionality ng nasabing batas at pwede rin ho siyang maghain po o humiling ng TRO o temporary restraining order upang pansamantalang pigilin yung implementasyon o pagpapatupad ng nasabi pong batas habang dinidinig po yung kaso. So ngayon po ay nasa Pangulo na yung desisyon kung kanyang pipirmahan. Ibig sabihin, pag pinirmahan ng ating Pangulo, ay magiging ganap na batas. At nasa Pangulo din po yung desisyon kung kanyang ibebeto. Ang ibig sabihin po ng veto ay i-reject. So kapag ni-reject ng ating pong Pangulo yung nasabing enrolled bill, ang ibig sabihin lamang po ay matutuloy itong December 1, 2025 election. Kapag bineto po ng ating pong Pangulo ay ang sabi doon sa ating nabasa ay kailangan ibalik sa Kongreso o sa mga mambabatas kalakip yung kanyang dahilan kung bakit niya ibineto, mga idol at mga bayan. So kapag hindi naman po hindi pinirmahan, hindi rin bineto ng ating Pangulo, ibig sabihin ay hindi pinakialaman ng Pangulo, inupuan lang. Tiningnan lang, hinayaan lang. Ang ibig sabihin po, pagkalipas ng 30 days, ay maglalapse into law. Magiging ganap na batas po ayon sa ating nabasa. Mga idol at mga bayan. So, yan po ang kaabang-abang. Kasi nasa Pangulo na yung bola. At nasa Pangulo na yung desisyon kung ano po yung kanyang magiging desisyon. So ngayon pa ay patuloy tayong mag-antabay, mga idol at mga bayan. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, sana pa yung mag-subscribe na kayo para maging updated po kayo sa mga balita patungkol sa barangay at sangguniang kabataan election. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood, mga idol at mga bayan. Ingat po tayong lahat. Hanggang dito na lang po. God bless to all. I love you all.